Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Hi, I'm Harrison. Simula nang lumipat kami ng pamilya ko sa Tarlac at iwan si Papa sa Laguna dahil sa kanyang bisyo at pagiging mapang-abuso, masasabi kong iyon ang isa sa pinakamagandang desisyong ginawa namin. Hindi naging madali ang lahat sa simula, pero unti-unti naming nahanap ang katahimikan at peace of mind na matagal naming hinanap. Nawala ang takot at tensyon na dati naming nararamdaman sa araw-araw at nagkaroon kami ng pagkakataong magsimula muli. Dito sa Tarlac, marami rin akong nakilalang bagong kaibigan at mga taong naging mahalagang bahagi ng buhay ko. At isa sa mga taong iyon ay si River. At sa hindi ko inaasahang pagkakataon, nahulog ang loob ko kay River. Hindi ako bakla. Nagkaroon na rin ako ng mga girlfriend noon at hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na magkakaroon ako ng ganitong klaseng nararamdaman para sa isang kapwa lalaki. Nilabanan ko ang nararamdaman ko kay River. Araw-araw kong sinusubukang kumbinsihin ang sarili ko, nakalimutan siya at huwag bigyan ng kahulugan ang mga emosyon ko. Pilit kong itinago ang lahat. Nagkunwari akong, okay lang. Nagkunwari akong masaya para sa kanila ni Danica. Nagkunwari akong wala akong nararamdaman. Pero habang mas pilit kong nilalabanan ang nararamdaman ko, mas lalo lang akong nahihirapan. Parang bawat pagtatangka kong kalimutan siya, ay lalo lang nagpapaalala kung gaano siya kahalaga sa akin. At ngayon, nasa harap niya ako. Nakatayo ako sa gitna ng halos bakanteng classroom habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa mga mata ko. Hinding-hindi ka lalabas dito hanggat hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo, Ahmed, sabi niya. Seryoso na ang tono ng boses niya. At sa sandaling iyon, parang tuluyan ng bumigay ang lahat ng pinipigilan ko. Hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ako. Napayuko ako habang patuloy ang pag-agos ng luha sa mga mata ko. Tapos nagsalita ako. Ikaw, ikaw ang problema ko. Sabi ko, ako? Anong ginawa ko? Anong kasalanan ko? Tanong niya. Napapikit ako sandali bago tuluyang nagsalita. Namimiss na kita. Mahal kita. Mahal na kita, River. Nasasaktan ako kapag nakikita ko kayo na masaya ni Danica. Sabi ko. Halatang nagulat siya sa sinabi ko. Nakatayo lang siya sa harap ko. Parang hindi niya alam kung paano niya tatanggapin ang mga salitang kagagaling lang sa bibig ko. Dahan-dahang lumapit sa akin si River. Hindi siya agad nagsalita. Nakatitig lang siya sa akin habang pilit kong pinupunasan ang mga luha sa mga mata ko. Bago ko pa man masabi ang anumang salita, marahan niya akong hinila palapit sa kanya. At pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Okay lang, huwag ka nang umiyak, sabi niya habang nakayakap siya sa akin. Pero mas lalo akong napaiyak nang marinig ko ang boses niya. I'm so sorry. Alam kong mali itong nararamdaman ko para sa'yo. Sinubukan kong labanan. Sinubukan kong kalimutan. Pero habang tumatagal, mas lalo lang akong nahihirapan. I'm sorry, River. Sabi ko. Dahan-dahang hinawakan ni River ang magkabilang balikat ko. Marahan niya akong inayos at hinarap sa kanya. I'm so sorry too. Mahina niyang sabi tapos bigla niya akong hinalikan sa labi. Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Hindi ko alam kung ilang segundo na magkadikit ang mga labi namin. I'm so sorry too. Mahina niyang sabi tapos bigla niya akong hinalikan sa labi. Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Hindi ko alam kung ilang segundo na magkadikit ang mga labi namin. Ilang segundo ang nakalipas. Tapos kumalas kami sa labi ng isa't isa. Hindi ko ma-process sa sarili ko yung nangyari. Wala akong masabi tapos bigla nagsalita si River. I wish I had been brave enough. Sana noon pa lang naging matapang na ako. Sana sinabi ko na agad sa'yo ang totoo. Sana sinabi ko sa'yo noon pa na mahal din kita. Sabi niya. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ako hihinga. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko.
Sa loob ng mahabang panahon, inakala kong ako lang ang may tinatagong nararamdaman. Inakala kong ako lang ang nasasaktan. Inakala kong ako lang ang nahihirapan. Totoo ba yung sinasabi mo? Tanong ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga narinig ko. Do I look like I'm joking? Totoo lahat yun. Pero natakot din ako. Pero nandyan na si Danica. At ayaw kong masaktan siya. Mahala din siya sa akin na. Sabi niya. Naiintindihan ko. Sagot. At pagkatapos kong sabihin yon, pareho kaming natahimik. Dahil alam naming dalawa na kahit nasabi na namin ang mga matagal naming kinimkim, hindi ibig sabihin na magiging madali ang lahat. Pagkatapos ng naging pag-amin namin sa isa't isa, nagkaroon ng distansya sa pagitan naming dalawa ni River. Hindi dahil galit kami sa isa't isa. Hindi rin dahil nagbago ang nararamdaman namin. Sa katunayan, mas malinaw na ngayon ang lahat. Pareho naming alam ang totoo. Pareho naming alam na may nararamdaman kami para sa isa't isa. Pero pareho rin naming alam na nandyan si Danica. At pareho rin naming alam na mas magiging komplikado ang lahat kung ipipilit namin ang gusto naming mangyari. Kaya kahit masakit, pinili naming magbigay ng space sa isa't isa. Habang nasa klase kami sa isa sa mga subjects namin, tahimik lang ang buong classroom habang nagtuturo ang professor sa harap. Nasa unahan sina River at Danica, magkatabi silang nakaupo at parehong nakatutok sa lecture. Ako naman ay nasa likurang bahagi ng classroom. Katabi ko si Maine. Patuloy ang professor sa pagpapaliwanag ng lesson at abala ang karamihan sa pagsusulat ng notes. Pero ako, wala akong maintindihan sa mga tinuturo niya. Hindi dahil mahirap ang lesson, kundi dahil iba ang laman ng isip ko. Tahimik lang akong nakaupo habang nakatitig sa likuran ni River. Paminsan-minsan ay nakikita ko siyang yumuyuko para magsulat. O kaya naman ay bumubulong kay Danica tungkol sa lesson. At sa tuwing nakikita ko silang magkatabi, hindi ko maiwasang maalala ang lahat ng nangyari sa pagitan naming dalawa. Yung desisyon naming parehong lumayo at umiwas sa isa't isa. Sobrang hirap para sa akin. Araw-araw ko yung nararamdaman. Sa tuwing nakikita ko siya sa school pero hindi ko siya makausap gaya ng dati. Sa tuwing gusto kong ikwento sa kanya ang nangyari sa araw ko, pero pinipigilan ko ang sarili ko. At sa tuwing magkasama kami sa iisang classroom, pero para kaming dalawang estrangherong nagkakarinigan lang ng simpleng bati. Minsan, gusto kong lapitan siya at kausapin tulad ng dati. Siguro mas mabuti na rin ito. Sobrang lutang mo ngayong araw, sabi ni Maine habang naglalakad kami palabas ng campus. Hindi kasi pumasok yung isang professor namin sa last subject so maaga kaming umuwi. Papunta kaming dalawa sa plaza para tumambay muna. Masama lang yung pakiramdam ko, sagot ko. Naku, feeling ko talaga may hindi ka sinasabi sa akin. Anong problema? Tanong niya, pero tinignan ko lang siya at napabuntong hininga. Okay lang talaga ako, promise, sagot ko. Tiningnan lang niya ako tapos inirapan. Parang hindi siya satisfy sa sagot ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa plaza, tapos bumili kami ng pagkain at umupo sa isang bench. Hindi kayo okay ni River, no? Napansin ko kasi na parang nag-iiwasan kayo, sabi ni Maine. Napatingin ako sa kanya. Tapos nakaramdam ako ng lungkot. Nagsalita ulit si Maine. I know malungkot ka. And hindi ko alam kung bakit, pero if dahil yan kay River. Hindi na ako magtatanong, sabi niya. Hindi pa rin ako nagsasalita. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Napansandal na lang ako sa balikat ni Maine. Tapos hindi ko na malayan na tumutulo na yung luha ko ulit. Nakita ni Maine yung mga luha ko kaya wala na akong nagawa kung di aminin sa kanya kung bakit ako malungkot. Kaibigan ko naman siya. And I trust her. Niyakap lang niya ako. Hindi siya nagsalita. Nakinig lang siya sa akin. Sabi na nga ba una pa lang na feel ko na may something kayo ni River. And alam ko na may nararamdaman siya sa'yo. Nakikita ko yon, the way he looks at you. The way he acts. Pero ang unfair kay Danica, kawawa naman siya.
Hindi niya alam na yung boyfriend niya ay maggusto din na lalaki. Pero unfair din sa inyo ni River kasi kayo yung totoong nagkakagustuhan eh. Ang complicated naman, sabi ni Maine. Talagang komplikado ang sitwasyon namin ni River. Hindi lang dahil gusto namin ng isa't isa, kundi dahil pareho kaming nalilito sa mga nararamdaman namin. Sa buong buhay ko, hindi ko kailanman inisip na magkakagusto ako sa kapwa lalaki. At ganoon din siya, sabi ni River. Hindi din niya alam ang gagawin niya sa nararamdaman niya. Hindi niya alam kung paano i-handle yung pagkakagusto niya sa kapwa niya lalaki. Sagot ko, sorry best friend ah. Hindi ako makapagbibigay ng advice pagdating sa sitwasyon ninyo ni River. Wala akong alam sa romance ng lalaki sa lalaki. Pero sa perspective ko bilang isang straight na babae, mali talaga ang nangyari. Kawawa si Danica. Wala naman siyang alam sa lahat ng nangyayari. Ang alam niya, boyfriend niya si River at maayos ang relasyon nila. Sabi ni Maine. Matapos ang usapan namin ni Maine, mas lalo lang dumami ang mga bagay na tumatakbo sa isip ko. Imbes na gumaan ang pakiramdam ko, parang mas lalo akong nalito. Alam kong may punto siya. Alam kong tama ang mga sinabi niya. Hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing iyon. Halos magdamag akong gising habang paulit-ulit na iniisip ang lahat ng nangyari sa pagitan namin ni River. Kaya nang tuluyan akong makatulog, madaling araw na. Pagmulat ko ng mata, agad kong napansin ang oras sa cellphone ko tapos nagmadali akong maligo at magbihis para makapunta sa school. Pagpasok ko sa classroom, nadatnan ko agad na abala ang mga kaklase ko. May group activity kasi kami para sa isa naming major subject. Halos lahat sila may partner na at nagsisimula ng pag-usapan ng gagawin nilang project. Dahil late ako, halos lahat ay may partner na. Maya-maya, tinawag ako ng professor namin. Harrison, since late ka na at lahat ng classmate mo meron ng partner, kayong dalawa na lang ang mag-partner ni River. Since absent siya ngayon, ikaw na lang magsabi ng mga details sa kanya or magtanong ka sa mga classmate mo, sabi ni professor. Ang project namin ay kailangan naming magsagawa ng mock audit sa isang maliit na negosyo. Kailangan naming suriin ang ilang records at operations ng negosyo, gumawa ng findings at recommendations, and then we will be presenting this report sa klase sa susunod na linggo. Napabuntong hininga na lang ako. Sa lahat ng pwedeng mangyari, kami pa talaga ni River ang naging magpartner. Kung noon siguro nangyari ito, matutuwa pa ako. Madali lang sana ang project dahil sanay kaming magtulungan at magkasama sa halos lahat ng school activities. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon namin. Mula nang magkaaminan kami at magdesisyong lumayo sa isa't isa, naging awkward na ang lahat sa pagitan namin. Ilang linggo na kaming hindi nag-uusap ni River. Sa katunayan, halos iniiwasan na namin ang isa't isa. Pagkatapos ng pag-amin namin, kapag nagkikita kami sa hallway, simpleng tango o maikling bati lang. Kapag nasa iisang classroom kami, bihira kaming mag-usap. At kapag may pagkakataong pwede kaming magkasama, pareho naming pinipiling umiwas. Pagkatapos ng klase, nagpa siya akong i-chat si River tungkol sa project na kailangan naming gawin. Sa totoo lang, medyo kinakabahan pa ako habang tinatype ko ang mensahe. Ilang linggo na rin kasi kaming halos hindi nag-uusap ng maayos. Pero nag-reply naman agad siya at sinabi niya na tapusin na lang daw namin agad. And nag-decide kaming magkanita ng Sabado sa isang malapit na coffee shop malapit sa SM Tarlac. Kamusta? Tanong ni River pagdating niya sa coffee shop na napagkasunduan naming pagtagpuan. Bahagya siyang ngumiti habang hinihila ang upuan sa tapat ko at umupo. Okay naman, sagot ko. Pagkatapos noon, pareho kaming natahimik. Ramdam ko agad ang awkwardness sa pagitan naming dalawa. Dati, kahit 5 minuto pa lang kaming magkasama, hindi na kami nauubusan ng sasabihin. Pero ngayon, parang pareho kaming nag-iingat sa bawat salitang lalabas sa bibig namin. Tara, maghanap na tayo ng small business na pwede nating ma-interview at ma-audit, sabi niya. Tumango lang ako. Sa totoo lang, mas madali pang pag-usapan ng project kaysa ang anumang nangyari sa pagitan naming dalawa. Kaya agad ko ring kinuha ang gamit ko at tumayo. Sabay kaming naglakad palabas ng coffee shop.
Hindi naman kami nahirapang maghanap ng business na pwede naming gawing subject para sa mock audit na project namin. May nakita kaming maliit na clothing business na pumayag na makapanayam namin sila. Buti na lang at mabait ang may-ari. Maayos niya kaming sinagot sa mga tanong namin at nakipag-cooperate siya sa buong proseso. Dahil doon, naging mas madali para sa amin ang pagkuha ng mga impormasyong kailangan para sa project. Halos buong hapon din kaming abala. Abala ni River sa pag-i-interview, pagre-record ng mga detalye, at pag-oorganisa ng mga notes namin. Pagkatapos noon, dumiretso kami sa isang coffee shop para ayusin ang mga nakalap naming impormasyon. Isa-isa naming in-encode ang lahat ng datos sa laptop ko. Makalipas ang ilang oras, natapos din namin ang report. Hinati na rin namin ang mga bahagi ng presentation na ipapakita namin sa susunod na linggo. Pagkatapos noon, nagpasya na kaming maghiwalay at umuwi dahil medyo gabi na rin. Pasakay na sana ako ng jeep nang may narinig akong tumatawag sa pangalan ko. Harrison! Napalingon agad ako. Tapos nakita ko si River na nagmamadali na lumapit sa akin. Pwede ba tayong mag-usap? Sabi niya. Sige, sabi ko. Tahimik kaming naglakad papunta sa isang maliit na park na malapit lang sa sakayan. Pareho kaming walang imik habang naghahanap ng mauupuan. Makalipas ang ilang minuto, naupo kami sa isang bakanteng bench sa ilalim ng isang puno. Hindi ko na kayang iwasan ka, sabi niya tapos bigla niya akong niyakap. Nabigla ako sa pagyakap niya sa akin at hindi agad ako nakapagsalita tapos nagsalita ulit siya. Sinubukan ko. Araw-araw kong sinusubukan at pinipilit na patayin yung nararamdaman ko sa'yo. Pero hindi ko kaya. Nahihirapan na ako, sabi niya. May biglang luha ang pumatak sa mata ko. Anong gagawin natin? Nahihirapan din ako. Sabi ko tapos dahan-dahan akong kumalas sa yakap niya para makita ko ang mukha niya. Umiiyak din siya, kagaya ko. Ayaw ko nang pigilan yung nararamdaman ko sa'yo, sabi niya habang umiiyak. Pero paano si Danica? Sabi ko, hindi ko alam, sagot niya. Hindi pwede na dalawa kaming dalawa. Sabi ko, alam ko mahal kita Harrison, at hindi ko na kayang iwasan ko. Nababaliw na ako na hindi kita nakakasama. Sabi niya, tapos dahan-dahan niya akong hinalikan. Nadala na rin ako sa moment. Lumaban ako ng halik sa kanya. Nagdesisyon kami na pumunta sa Sogo. Kinakabahan pa kaming dalawa dahil first time ko at first time niya napapasok sa motel na lalaki ang kasama. Nung nasa kwarto na kaming dalawa, hindi na kami nakapagpigil. Nagbembang kaming dalawa. Pinaligaya niya ako at pinaligaya ko siya. Paano si Danica? Anong mangyayari sa inyong dalawa? Tanong ko habang magkayakap kami. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Dahil kahit gaano ko kamahal si River, alam kong hindi pwedeng baliwalain si Danica. Tahimik siya sandali bago sumagot. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Kukuha lang ako ng tamang tiyempo. Mahina niyang sabi. Naawa ako kay Danica. Ang bait-bait niya sa akin. I feel guilty. Sagot ko. Ayaw kong lokohin si Danica. This is the only way para makasama kita. Sabi niya tapos humigpit ang yakap niya sa akin. Pagkatapos ng gabing iyon, naging mas malinaw na sa amin ni River ang lahat. At kahit hindi pa rin madali ang sitwasyon namin, pakiramdam ko ay nabawasan kahit papaano ang bigat na matagal naming pasan. Hindi na kami nalilito sa nararamdaman namin. Hindi na rin namin kailangang magpanggap na parang wala lang ang lahat. Pareho naming alam kung ano ang nararamdaman namin para sa isa't isa. At pareho rin naming alam na may mga desisyong kailangan munang gawin bago kami makapagpatuloy. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy pa rin kaming nagkikita at nag-uusap ni River ng palihim. Alam naming mali. Alam naming may taong masasaktan kapag nalaman ang katotohanan. Pero sa mga panahong iyon, mas pinili naming kumapit sa nararamdaman namin kaysa harapin agad ang mga komplikasyong dala nito. Tuwing pagkatapos ng klase, pumupunta kami sa Sogo para magbembang. Minsan naman sa bahay namin or apartment niya. Ganun lang naging routine namin na dalawa. Hanggang sa dumating ang second semester.
At sa kabila ng lahat ng napag-usapan namin ni River, sila pa rin ni Danica. Hindi pa rin sila naghihiwalay. Noong una, sinasabi ko sa sarili ko na baka kailangan lang niya ng panahon. Samantalang kaming dalawa ni River ay patuloy na nabubuhay sa mga lihim na usapan at pagtatagpo. Minsan, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, may patutunguhan ba talaga ito? O pinapaasa lang namin ang isa't isa? Hindi ko alam. Dumating ang second semester at gaya ng inaasahan, may mga bagong taong pumasok muli sa buhay namin. May mga bagong kaklase, bagong grupo ng mga tao, at mga bagong kaibigang unti-unting naging bahagi ng araw-araw naming buhay sa school. At isa sa mga taong iyon ay si Joseph. Naging kaklase ko siya sa 3 subjects namin, kaya madalas ko rin siyang nakakasama sa classroom. Noong una, simpleng batian lang ang namagitan sa amin. Pero habang tumatagal, mas madalas na kaming nagkakausap. Friendly kasi si Joseph. Madali siyang pakisamahan at marunong siyang makibagay sa iba't ibang klase ng tao. Hindi siya nahihiyang magsimula ng usapan, kaya kahit sino ay nagiging komportable sa kanya. Madalas din siyang magbiro at magpatawa kaya marami siyang kaibigan sa klase. Dahil pareho rin kaming madalas magkatabi sa ilang subjects, unti-unti kaming naging close. Paminsan-minsan ay sabay kaming kumakain sa kantin o nagkukuwentuhan habang naghihintay ng susunod na klase. Ang sweet ninyo ni Joseph kanina sabi ni River. Magkasama kaming dalawa. Naglalakad kami sa sakayan papunta ng Sogo. Baliw, friendly lang yung tao. Sagot ko. Di ba ganyan din tayong dalawa? Saka napapansin ko dikit siya ng dikit sa'yo. Sabi niya, nagsiselos ka ba sa kanya? Sabi ko, malamang. Sagot niya. Ako nga nagseselos kay Danica. Ginawa mo akong kabit. Hindi naman ako nagsasalita. Biro kong sabi pero bigla siyang natahimik. Parang below the belt yata yung sinabi ko. Pero totoo naman. Nung makarating kami sa Sogo, tahimik lang kaming dalawa. Gaya ng nakagawian namin. Ako muna ang papasok sa loob ng Sogo tapos i-chat ko na lang yung room number kapag naka-check-in na ako. Para hindi halata. Saka papasok sa loob si River. Nagbimbang kami ni River. Ganun lang yung routine namin at ginagawa kapag papasok kaming dalawa sa motel. Minsan, napapagod na ako sa sitwasyon namin. Sa sobrang tagal ng lahat, pakiramdam ko ay paikot-ikot na lang kami ni River sa parehong problema. Mahal namin ang isa't isa. Pero nandyan pa rin si Danica. Mananatili pa rin akong kabit. At sa tuwing naiisip ko ang lahat ng iyon, pakiramdam ko ay unti-unti akong napapagod. Birthday ko ngayong araw. Hindi naman ako mahilig sa celebration at ayaw ko sana pero minsan lang naman ito. Sa totoo lang, sapat na sa akin na maalala ako ng mga taong mahalaga sa buhay ko. Pero may isang tao na inaasahan kong babati sa akin. Si River. Pagkagising ko pa lang sa umaga, pasimple ko nang chine-check ang cellphone ko. Baka may message siya or tawag, pero wala. Lumipas ang umaga. Naging tanghali. Naging hapon. At habang tumatagal, mas lalo kong napapansin na wala pa rin siyang paramdam. Sa kabutihang palad, hindi ako nakalimutan ng ibang tao. Si Danica, si Maine, si Alexis, si Carl. At iba ko pang mga kaibigan ay nag-message at bumati sa akin. At pagsapit ng gabi, nagkaroon kami ng simpleng salo-salo sa bahay. Nagluto ako ng kaunting pagkain at bumili ng ilang inumin para sa mga kaibigan kong dumalaw. Kasama ko rin noon ang ilan kong mga kaklase, kabilang si Joseph. Masaya ang gabi. Maraming tawanan. Maraming kwentuhan. At kahit papaano, naging masaya rin ang birthday celebration ko. Pero habang lumilipas ang gabi, wala pa rin akong natatanggap na mensahe mula kay River. Maghapon siyang walang paramdam. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung gaano kasakit ang umasa sa isang taong hindi mo alam kung ikaw pa ba ang hinahanap kapag wala ka. Pagkatapos ng birthday celebration ko, isa-isa na ring nagpaalam at nagsiuwian ang mga kaibigan kong pumunta. Tahimik na ulit ang bahay kumpara kanina na puno ng tawanan at kwentuhan. Habang nagliligpit kami ng mga pinagkainan,
Napansin kong hindi pa umaalis si Joseph. Hindi ka pa uuwi? Tanong ko. Napakamot siya sa ulo at napangiti ng alanganin. Sa tingin ko hindi na. Wala na akong masasakyang jeep pa uwi sa amin. Hindi ko na malayan yung oras. Siguro mag-check-in na lang ako. Malapit na hotel dito. Sabi niya. Napatingin ako sa oras. Medyo gabi na rin. At alam kong mahirap na talagang makasakay sa kanila sa ganoong oras. Okay lang. Dito ka na lang matulog. Sabi ko. Sigurado ka? Tanong niya. Oo naman. Sagot ko. Salamat pre. Sabi niya. Pre, kaya mo pa bang uminom? Ubisin na natin tong 5 bote. Sayang naman. Tanong ko kay Joseph habang nakatingin sa mga natitirang bote ng beer sa mesa. Napatingin si Joseph sa mga bote bago siya napangiti. Birthday mo naman, ikaw bahala. Sabi niya. Tumango lang ako at kumuha ng 2 bote. Sa totoo lang, hindi naman talaga beer ang gusto ko. Gusto ko lang tumigil muna sa pag-iisip. Gusto ko lang mawala kahit sandali yung bigat na nararamdaman ko. Buong araw akong naghintay. Buong araw akong umaasa. At kahit isang simpleng mensahe mula kay River, wala akong natanggap. Hindi ko alam kung nakalimutan niya ba. Busy lang ba siya? Ang huling chat niya sa akin kagabi, pupunta sila sa Tagaytay ni Danica. Kanina nakita ko na meron My Day si Danica kasama si River. Tapos active si River ng ilang oras pero wala talagang paramdam. Hindi ko na malayan na medyo tinatamaan na pala ako ng alak. Ilang bote na rin kasi ang naubos namin ni Joseph habang nagkukwentuhan sa sala. Mas mabagal na ang galaw ko at mas madali na rin akong matawa sa mga simpleng bagay. Mukhang ganoon din si Joseph. Namumula na ng bahagya ang mukha niya at medyo maluwag na rin ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Tahimik kaming umiinom ng ilang minuto. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. May tanong ako, sabi niya, kaya bigla akong napatingin sa kanya. Sige, sabi ko tapos ngumiti siya ng alanganin. Sana wag kang ma-offend, sabi niya. Napatawa ako ng bahagya. Hindi, ano yon? Tanong ko. Gusto mo ba si River? Tanong niya. Nagulat ako sa tanong niya. Baliw, kaibigan ko lang yun. Sabi ko kahit alam ko naman ang totoo. The way you look at him. Parang ang lalim kasi. Parang may feelings. Sabi niya. Medyo naging seryoso ang boses niya. Baliw ka talaga. Hindi naman ako bakla. Ba't mo naman naitanong yan? Sabi ko. Huwag ka nang magsinungaling. Alam ko pumapatol ka sa kapwa mo lalaki din. Tinanong ko. Kasi gusto kita. Gusto kitang maging boyfriend. The way you look at River. That's the same way I look at you. At gusto kong malaman kung meron ba akong pag-asa sa'yo. Sabi niya. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Hindi ako agad nakapagsalita. Sa sobrang gulat ko para akong nawalan ng boses. At bago pa man ako makapag-isip ng sasabihin, bigla siyang lumapit. At pagkatapos ay hinalikan niya ako. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Hindi dahil gusto kong halikan siya pabalik, kundi dahil hindi ko inaasahan ang ginawa niya. Hindi ako agad nakagalaw. Hindi ko agad na itulak siya. At sa mismong sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Kasabay noon ang malakas na kalabog. Agad akong natauhan. Mabilis kong itinulak si Joseph palayo. Pareho kaming napatingin sa may pintuan. At doon ako tuluyang nanlamig. Nakatayo si River. Tahimik. Nakatitig sa amin. Parang hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Unti-unti akong napatingin sa sahig. May nakahandusay na cake. Nakatapon ang ilang bahagi nito sa sahig. At katabi nito ay isang buke ng mga bulaklak. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. River. Mahina akong tawag. Pero hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa amin. Walang emosyon ang mukha niya. Tapos bigla siyang lumabas at sinarado ang pinto. Nabitin ba kayo sa kwento ni River at Harrison? Sa tingin ninyo, ano ang mangyayari pagkatapos makita ni River ang eksenang iyon? May pagkakataon pa kaya silang ayusin ang lahat? O tuluyan ng masisira ang relasyong pilit nilang binubuo? At paano naman si Joseph? May pag-asa pa ba siya kay Harrison?
O huli na ang lahat para sa kanya? Paano naman ang relasyon ni River at Danica? Matutuloy pa ba ito? O tuluyan na itong matatapos kapag lumabas na ang buong katotohanan? Sa dami ng lihim, pagkalito, at damdaming kasangkot sa kwentong ito, isang bagay lang ang sigurado. Mas lalo pang magiging komplikado ang lahat sa mga susunod na kabanata. Kung gusto ninyong malaman ang susunod na mangyayari, mag-comment ng River and Harrison para sa part 3. At huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow para hindi ninyo ma-miss ang susunod na bahagi ng kwentong ito. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.